So hello guys, welcome back to my channel. It's me, Ruby Marinduque, for today's video. Ito yung sharing kung paano ako mag-edit ng videos, thumbnail, tsaka pag-upload ng vlogs ko here in my YouTube channel. So i-share ko first time kung mag-share kung paano gamit ko para sa pag-vlog. So using mobile cellphone, ganyan. So dati ko pa tong sinasabi sa pagbablog ko na ang ginagamit ko na cellphone is yung bigay ng kuya ko since nag-start ako noon. Wala akong nakatry sa sarili ko na ako ang bumili ng cellphone ko para sa mga vlogs ko, hindi. So soon, darating din tayo dyan. Stay tuned din. So mabibili na natin ang ating gusto. Yan. Siyempre, so first time ko ma-vlog noon using mobile phone. So, itong picture na screenshot ko, yan yung pag-e-edit ko ng vlogs ko. So, nung pag-e-edit ko ng vlogs ko, ang ginagamit kong editor is yung UCut. So, nakikita yung na-delete ko na videos. So, sa mga nakakita no, nakapanood ng vlogs ko at hindi, UCut yung gamit ko at nagtatry din ako ng InShot. So, gusto ko kasi, nagtry din ako dati na KineMaster pero hindi ko, syempre depende din kung gusto natin yung editor na yan. Kapag gusto natin ang editor na yan, magsistay tayo sa isang editor kapag gusto natin edit. Pag hindi naman, yung mga, syempre, iba't iba yung mga ini-edit na video. So, para sa akin, kasi natry ako ng KineMaster at hindi hiyang sa akin kasi kahit anong gawin ko, hindi ako marunong. So, try na UCut na lang. Na-try din ako ng InShot. UCut at saka InShot is pareha lang sila. Pwede ka mag-slideshow ng picture, ganyan. So, UCut para sa sila ng content sa loob ng editor na to. Sa mga pag-i-edit ng mga slideshow, mga videos, pareho lang sila ng content. So, syempre sa InShot ganun din. So, ayan yung pag-e-edit ng mga vlogs ko. Minsan, nahihirapan ako na mag-e-edit kasi nga, kapag maraming videos, diba? So, mini-maintain ko na lang yung makakaya ko na pag-i-edit ng vlog ko sa minutes of the video kasi kapag marami akong sasabihin, lumalaki mo, tumataas yung minutes. So, syempre, minamanage ko yung oras, ganyan. So, syempre, ganito ako. So, ipinapakita ko mga screenshot kung saan ako i-edit ng video. So, ayan, na-share ko na. Then, yung thumbnail. So, ang gamit ko na app sa thumbnail ko is PixArt. So, di ba sikat no ng PixArt sa mga pag-i-edit ng mga picture. So, ayan, in-edit ko siya sa thumbnail. Kailangan din sa pagbablog ang thumbnail eh. So, syempre, yung using sa YouTube ngayon is madali ka lang makakapag-upload ng mga, syempre, thumbnail, ganyan. Dati kasi ang ginagawa ko para magkakaroon ako ng thumbnail sa aking YouTube, mas maganda kasi yung content kapag maganda din yung thumbnail mo. Mas may thumbnail, mas magagawa ka ng content, maganda kapag may thumbnail kang ginagawa. So, syempre, parang i-present mo na sa channel mo, ganyan. Sa pagbablog mo, yung thumbnail na yun. So, ginagawa ko dati kasi, using mobile phone na at ginagamit ko dati is Chrome. Chrome lang siya, tapos ginawa kong landscape para kapag mag-upload ako, ganyan. Parang, syempre, mobile lang kasi yung dati ko. Tapos nag-aaral pa ako noon, first year college. Nagsistart ako, syempre, habang nag-upload ako ng vlog ko, sa timing pa din na kanang kami sa PE namin. Siyempre, klase, ganyan. Nag-upload ako ng video habang nagka-klase. Yan. Siyempre, yung mga experiences ko. Tapos, ang pagbablog ko din kasi is yung paggamit ko is yung mobile. Tapos, mag-search pa ako sa Chrome ng YouTube Studio para lang makapag-upload ng thumbnail. So, napakahirap ng ko nun. Pupunta pa ako sa Chrome, mag-upload ako sa YouTube, pupunta pa ako sa Chrome para sa YouTube channel para i-edit yun. Minsan kasi pwede ka syempre pwede ka mag-install ng YouTube Studio.
Pero kasi kailangan mong para mas madali kasi yung gumagawa ka ng thumbnail. Pero sa akin kasi mas okay ng kasi dami ng apps eh kapag ganyan. So, syempre, ano lang yung phone ko, kaya hindi pwedeng ma-full storage. Yung ginagawa ko, so mag-search ako sa Chrome ng YouTube Studio at doon ako syempre, maglagay ng thumbnail sa YouTube channel ko. Mas madali na nga ngayon eh. Pag-upload ng nag-a-update ang YouTube ngayon, madali ka nang makakapag-live. 'Di ba? Nung nag-live ako, madali lang talaga siya. Pero ang YouTube ngayon, mas madali ka lang kasi pwede ka nang mag-click ka ng thumbnail. Dati kasi, hindi ka mag-search pa ako sa Chrome, sa YouTube Studio kung maglalagay ako ng cover sa aking YouTube channel. Pero ngayon, only YouTube apps magagamit mo ay malalagay mo na yung cover photo mo. Dati kasi walang ganun, kaya pumupunta pa ako sa Chrome, isa-search ko pa ang YouTube Studio ko. So, ayan guys, yun yung pag-edit at saka ito naman yung pag-a-upload ko ng video. So, ayan, makikita nyo dyan, 70%. Ganyan yung pag-a-upload ko ng aking, syempre, kita nyo sa mga screenshot dyan, yung pag-a-upload ko ng aking mga videos. Nandyan yung, syempre, ready to watch na. So, hinihintay ko lang siyang ma-upload. Tapos, pagkatapos ng 100% uploaded, magpa-processing pa yan hanggang 20 minutes ata 20 minutes ganyan, depende kasi bago mag-ready to watch. So pwede nyo siyang mapapanood anytime, anywhere in my YouTube channel. Thank you so much for watching this vlog. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel for more videos. Thank you so much for watching. See you sa next vlog. Bye!